Good morning mga boss. Eto na naman, magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. And today ay magcha-charge tayo ng mga power station gamit ang Bluetti 200D. So ito yung ginagamit kong pang charge kay EcoFlow. And today ay lalatag natin siya kasi maganda yung araw ngayon. So sayang naman na hindi natin siya i-charge gamit ang araw. Ito kasi ay optional kung malakas yung araw. Sa mga portable solar panel ko siya charge. Pero kung sakaling makulimlim, dun sa kay Day ko siya charge. So ngayon ay lalatag ko yung ating foldable na solar panel from Bluetti. So ito guys ay pangalawang panel ng pinadala ni Bluetti, kaya ito yung gagamitin natin. Yung isa kasi ay malambot kaya madalang ko siyang ginagamit. Ang mahirap lang kasi sa ganitong klaseng solar panel ay kailangan mo siyang iligpit pag gabi. Pero last time kasi hindi ko na siya nililigpit, hinahayaan ko na siya mabasa sa bubong. So matibay naman siya kahit na maulanan, okay lang naman. Ito yung maganda sa bagong solar panel ni Bluetti. And ngayon ay saksak na natin sa ating power station. So sa ngayon ay ito yung charge natin, si EcoFlow River 3, ang ingay ng manok. Dito natin siya i-charge sa kanyang DC input. Maganda kasi ito pang travel. Tapos waterproof pa siya. Waterproof pag hindi mo siya papaandarin. Okay naman siya. Goods. And dito naman sa ating isang power station na si Bluetti, 100% pa rin yung status ng battery. All in good condition. So, tanggalin natin to. Ito kasi guys ay simula nung okay na yung setup ko, hindi ko na siya charge gamit ang solar panel. So, kay Day na siya nagcha-charge ngayon. Nakakonect siya. Parang grid yung nagcha-charge. Pero hindi ko na pinapasok dito yung grid. Yan ang kagandahan pala ng off grid. Tapos, ganito yung setup. Malinis, 100% pa rin yung battery natin. Then yung Day inverter natin, simula nang na-install ko to, wala pa akong naranasan na problema. So maganda pala yung ganitong setup, less hassle. Wala ka nang pinoproblema basta na-set up mo na siya. At least kahit paano nasunod mo yung mga protocol na gagawin para maiwasan yung mga problema. Yung battery natin, goods na goods. So, ngayon ko lang naranasan na talaga yung stable na supply na gamit ang solar. Dati-dati noon parang nagdududa pa rin ako. Pero sa ngayon ay hindi na. So, yung ating panel ay still producing kahit sabihin natin na medyo makulimlim. Isa pang advantage pala ng ganitong setup ng solar panel ay bukod sa maganda yung harvest niya kasi nga nakaangat siya sa lupa, nakaka-harvest sa ilalim, pwede pa siyang maging shade. Pwedeng paradahan ng mga motor, pwedeng lagyan ng mesa, pwedeng recreational, pwedeng inuman, sayawan, so lahat-lahat. And ang maganda nito ay well ventilated yung solar panel natin. So hindi siya mainit compare sa nakadikit sa yero. Cool na cool siya. So hindi siya mahihirapan. At isa pa kung nakalagay sa yero yan, naapak-apakan natin yung yero. So yung disadvantage na magkakaroon ng tulo, malaki yung risk. Sa ganito ay mas maganda. Doble pakinabang pa kasi nga pwede mong liliman.
pwede paglalaro ng mga bata. So, maganda. Ngayon ko lang naranasan yung ganito kagandang setup kahit paano. Maliwalas tingnan. And ngayon ko rin naranasan na hindi na ako nangangamba sa pagkakaroon ng shortage ng energy. Kasi nga yung battery natin ay malaki na. And again, maraming salamat kay Deye kasi nag-sponsor siya ng buong unit. Ayan. And maraming salamat pa rin kay sa ating kaibigan kay Master Rolly Verdadero sa kanyang kaloob na solar panel. Kaya ngayon ay fully stable na yung ating energy. So kahit hindi na tayo gumamit ng grid ay pwede na. Independent ika nga. Pero not fully kasi nga gumagamit pa rin ako ng welding machine, mabibigat yan kaya ayun, yun na lang yung ginagamitan ko. Well, pero yung mga household ay fully solar na yung ginagamit ko. So malaki pala ang tulong ito. Oras kasi na makumpleto mo siya, magawa mo yung mga requirements, wala ka nang puproblemahin. Daily nang libre yung araw-araw mong consumption. And isa pa, kapag nag-invest ka sa magandang klaseng mga unit or magandang brand, yun din ang return na hindi ka magkakaproblema. Yun lang talagang makati yung kamay mo, malikot yung isip mo, yung genetics ng katawan mo talagang hinahanap-hanap yung mga kinakalikot. Talaga dito masisiraan ka. So sa akin is kampante ako kasi kahit pumunta ako sa ibang lugar, mamasyal ako, ilang araw akong wala, walang problema, wala akong worry na baka mamaya wala na silang ilaw, hindi nila alam gamitin yung mga pagta-transfer or yung paggamit dito sa bahay, hindi nila alam. So dito sa setup na to, mas convenient. So para sa mga gustong pumasok sa pagsosolar, magandang investment po yan. Convenient para sa pamilya natin. Yes, one dilasag, wala ka namang ginastos. Totoo po yun, wala akong ginastos dito. Kasi nga, sponsor yung battery natin, sponsor yung ating inverter, sponsor yung ating solar. Pero yung pinagsimulan ko po ay gumastos po ako talaga. Solar panel, inverter, battery, and yung aking pag-YouTube. Kasi nga po, mga unang content ko dito is halo-halo. So saka ko napunta sa pagsosolar. So dito, mas naisip ko mas maganda yung ganitong content kasi nga natututo ako, ito yung gusto ko at napapakinabangan ng pamilya ko. Kahit sabihin natin hindi naman kalakihan yung sahod. Dito kasi hindi naman lahat ng YouTuber yung malaking kita. Tsambahan lang, swertehan lang. So dito, kahit sabihin natin na konti lang, at least masaya ako sa ginagawa ko. And yan lang ang gusto ko ma-share sa inyo sa video na to. So maraming salamat at see you next time. Ingat-ingat at Happy New Year. 12 months ka lang, Christmas na naman at New Year na naman. Okay, salamat mga boss. See you next time.